May isang bansa na sa sobrang pagmamahal sa Samsung nagpasya itong paalisin ng Samsung. Noong Enero 2026 sa isang malamig na madaling araw ang Samsung na nagbaon ng napakalaking puhunan na 30 trilyong won sa lupaing iyon ay nagsimulang mag-impake at dumaan sa National Highway. Pinuno ng mga may-ari ng restaurant sa Vietnam ang kanilang mga refrigerator para salubungin ang mga customer, ngunit ang mga customer na bumubuhay sa kanila ay isinasakay na pala sa malalaking truck at tumatawid na ng border. Ang trahedyang ito kung saan naglaho na parang bula ang 300,000 trabaho na siyang karangalan at puso ng Vietnam sa isang kabalintunaan ay sumabog pagkatapos mismo ideklara ng Vietnam ang kalayaan sa ekonomiya na matagal na ang nilang inaasam. Bakit handang itapon ng numero 1 kumpanya sa mundo ang 10-10 trilyong won na puhunan sa basurahan para lang makatakas sa lupaing ito? Ang talaan ng malupit na maling paghatol na nakatago sa likod ng pinakamatamis na red carpet sa mundo 15 taon na ang nakalipas. Ngayon na magsisimula, ang pinakapanganib na salita sa bansang ito ay hindi giyera o krisis. Ito ay ang salitang imposible. Noong Enero 2026, bago pa sumikat ang araw sa malamig na hangin ng madaling araw, isang hanay ng mga puting container ang walang katapusang bumaybay sa National Highway. Mula sa malayo, mukha lang itong ordinaryong daloy ng logistiko, ngunit sa loob nito ay naroon ang mga pangunahing kagamitan sa produksyon ng Samsung na siyang nagpataas ng husto sa export craft ng bansang ito mula pa noong Lianchen Lingzhou. Ang mga karatula sa tabi ng daan ay nanatiling maliwanag. Mga convenience store, 24 oras na restaurant at maliliit na kainan kung saan humihinto ang mga driver ng shuttle bus tuwing madaling araw upang pawiin ang kanilang gutom. Ang mga may-ari ng mga lugar na iyon ay umorder na naman ng mga sangkap at pinuno ang kanilang mga refrigerator tulad ng dati. Inakala nilang gaya ng dati, mapupuno na naman ang kanilang mga tindahan ng mga manggagawa mula sa pabrika, ngunit sa madaling araw na iyon, walang sino man ang nakaalam na ang mismo mga customer na bumubuhay sa kanila ay sinasakay na sa malalaking truck at tumatawid na ng hangganan. Walang sinuman ang pumigil sa convoy na ito, hindi dahil sa wala silang lakas na pumigil, kundi dahil matagal na nilang isinantabi ang ideya na kailangan itong pigilan. At ang nagalis ng ideyang iyon ay isang pangungusap lamang, imposible aalis ba talaga sila? Matagal nang nagbababala ang mga numero tungkol sa katotohanan. 300,000 manggagawa na binubuo ng 160,000 direktang empleyado at 140,000 sa partner ecosystem, halos 1,200 na kumpanyang kasosyo at isang solong kumpanya na responsable para sa 20% ng kabuuang export ng Vietnam. Ang ulat na ang Samsung ang may pananagutan sa mahigit 10% ng GDP ng Vietnam ay mga numerong paulit-ulit na opisyal na inilabas mismo ng gobyerno ng Vietnam. Ang nakapagtataka ay hindi alam ng mga otoridad ng Vietnam ang mga numerong ito. Alam na alam nila ito. Sa kabila nito, hindi nawala sa kanilang bibig ang kayabangan ng salitang imposible. Habang tumatagal ang panahon ng tagumpay, isang nakamamatay na maling akala ang lumago na parang nakalalasong kabuti na ang kabilang panig ay mas aasa sa kanila. Ang maling akalang ito ay mayroong tila makatuwirang lohika. Ito ay ang kalkulasyon na hindi basta-basta aalis ang isang kumpanya sa isang bansa kung saan nagbaon na ito ng napakalaking halaga na 30 trilyong won. Ang epikong ito na nagsimula sa Backnin noong 2009 ay umusad sa dalawang magkaibang senaryo mula sa simula. Isinulat ng Vietnam ang salaysay na ang bida ng paglago na ito ay ang aming lupa at aming lakas paggawa, habang isinulat naman ng Samsung ang salaysay na kami ang mamumuhunan na sumuong sa panganib at nagtayo ng infrastruktura. Habang parehong nakatingin sa isang tsimenya ng pabrika at sa parehong ulat ng export, ang dalawang panig ay tumatakbo patungo sa magkaibang konklusyon. Ang katotohanan ay kabaligtaran ng inaasahan ng Vietnam. Habang lumalaki ang sukat ng tagumpay, dumarami rin ang mga opsyon na maaaring piliin ng Samsung. Ang 30 trilyong won na pinaniwalaan ng Vietnam ay hindi isang tanikala na gumagapo sa Samsung, kundi naging batayan para sa isang malamig na paghatol na kung kumita na tayo ng ganito kalaki, maaari na tayong magpasya bago pa man lumaki. Ang pinsala, ang convoy ng mga container na tumatakbo sa National Highway noong madaling araw ng 2026 ay hindi isang biglaang bumagsak na bulalakaw. Ito ay isang nakatakdang konklusyon na nilikha ng mga maling paghatol at lamat sa tiwala na naipon mula pa noong 2009. Naniwala ang Vietnam na hinding-hindi aalis ang Samsung. Ngunit ang katotohanan na ang imposible ay naging totoo ay isang trahedyang ipinahiwatig na mula pa noong unang araw na sila'y nagkakilala 15 taon na ang nakalipas. Ano kaya ang nakatago sa likod ng red carpet na inilatag ng Vietnam para akitin ang Samsung?
Ang pagpili ng Samsung Electronics sa Vietnam ay hindi dahil sa mainit na pagtingin kundi sa isang malamig na kalkulasyon. Noong kalagitnaan ng 1990s, nagtayo ang Samsung ng unang korporasyon nito sa Vietnam para sa produksyon ng TV at mga gamit sa bahay upang subukan ang sitwasyon, ngunit ang tunay na laban ay nagsimula sa huling bahagi ng 2000s sa pagdating ng panahon ng smartphone. Sa panahong iyon, ang salitang China ay napakalaki ang pagkakatatak sa mapa ng produksyon ng Samsung. Ang pagsentro ng production base sa isang bansa ay maaaring episyente, ngunit ito ay katumbas ng pamumuhay na may dalang time bomb ng political risk, pagbabago sa taripa at mabilis na pagtaas ng sahod. Sa huli, isang estratehikong desisyon ang ginawa para sa diversifikasyon ng production base at nagsimula ang isang masusing pagsusuri sa iba't ibang kandidatong bansa sa Timog Silangang Asya. Malinaw at mahigpit ang pamantayan ng Samsung sa pagpili ng kandidatong lokasyon noon, isang matatag na istruktura ng buwis, isang predictable na kapaligiran ng regulasyon ng gobyerno at isang batang populasyon na may mataas na antas ng edukasyon at madaling sanayin. Ang Thailand, Malaysia, Indonesia at Pilipinas ay nagunahan sa pag-abot ng kanilang kamay para makuha ang malaking gintong gansa na ito. Ngunit ang huling nagwagi ay ang Vietnam. Ang dahilan kung bakit nanalo ang Vietnam sa kompetisyon na ito ay iisa lamang dahil sila ang nag-alok ng pinakamarami. Noong 2008 nang irehistro ang pabrika sa Bac Ninh, ang mga kondisyong inilatag ng gobyerno ng Vietnam ay lubos na pambihira. Isang napakababang rate ng buwis sa korporasyon na 5%, libreng pagkakaloob ng malawak na lupain at isang pangako ng komprehensibong pagpapasimple na mag-aayos ng mga komplikadong proseso ng permit sa isang iglap. Umabot pa sa puntong nangako silang maglalagay ng dedikadong linya ng kuryente at kalsada para lamang sa pabrika. Noong Marso 2009 nang simula ng konstruksyon na may paunang puhunan na $600 milyong ang per capita income ng Vietnam, ay hindi pa umaabot sa $1 dolyar. Para sa Vietnam, ang $600 milyong ay hindi lamang isang numero kundi isang malaking kaganapan na magbabago sa kapalaran ng bansa. Ang Vietnam Electricity Corporation ay nagtayo ng bagong linya ng kuryente para sa pabrika upang unahin ang supply ng kuryente at ipinadala ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal na namamahala sa mga permit upang manatili mismo sa loob ng pabrika. Ang laban para sa bilis ay nagsimula kung saan kapag may problema sa papeles, hindi na kailangang tumakbo sa City Hall kundi agarang tinatatakan sa conference room ng pabrika. Mula sa groundbreaking hanggang sa unang produksyon ng produkto, 1 taon lamang. Ang hindi kapani-paniwalang bilis na ito ang naging tiyak na dahilan kung bakit nakumbinsi ang Samsung na dito ay talagang iba. Gayunpaman, sa likod ng marangyang red carpet na ito may nakatagong nakamamatay na asymmetry ng perception mula pa sa simula. Sa isipan ng gobyerno at mamamayan ng Vietnam, nagsimulang mabuo ang isang authoritarian na salaysay na dahil nagbigay kami ng napakaraming benepisyo, maaari naming hilingin ang kapalit o baguhin ang mga kondisyon anumang oras kapag nagbago ang sitwasyon. Sa kabilang banda, sa mga panloob na ulat ng Samsung, isang prinsipyo sa negosyo ang naitatag na nagpasya kaming mamuhunan dahil sa mga kondisyong ito, at ito ay isang saligan ng tiwala na hindi dapat magbago. Pareho silang nakatingin sa numero ng buwis na 5%, ngunit binasa ito ng isang panig bilang aming pabor habang binasa naman ito ng kabilang panig bilang isang kontratang hindi maaaring baguhin. Ang isang partnership ay nagpapatuloy lamang kapag ang parehong panig ay patungo sa iisang destinasyon. Sa sandaling tingnan ng isang panig, ang mga benepisyo bilang mga insentibo na maaaring baguhin anumang oras tahimik na nagsisimulang mabawasan ang balanse sa account ng tiwala. Ang maliit na agwat na ito sa persepsyon ang naging simula ng malaking lamat na magdudulot ng pagguho ng 3 trilyong won sa hinaharap, pambihirang 5% na buwis at libreng lupa. Nang magsimulang magbuhos ng pera ang Samsung habang sinasabing iba dito, nagbago ang mapa ng Vietnam. Ngunit paano naging kasangkapan ng milagrosong tagumpay na ito upang sakalin ang relasyon sa South Korea? Sa unang taon na nagsimulang magbuga ng usok ang pabrika matapos bungkalin ng maputik na lupain ng Quang Ninh, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa harap ng pangunahing tarangkahan. Ang mga taong buong buhay na nagsasaka ay nag-alis ng kanilang sapatos na may putik at pumila ng ilang metro ang haba upang magsuot ng puting anti-static suit. Sa paligid ng pabrika, isang lungsod na wala sa mapa ang biglang umusbong. Ang mga gusali ng studio apartment para sa mga empleyado ng Samsung ay nagsulputan na parang kabute pagkatapos ng ulan, at ang mga restoran at cafe na nagpapakain sa kanila kasama ang mga kumpanya ng shuttle bus na naghahatid sa libu-libong tao ay nagkaugnay-ugnay na parang sapot ng gagamba. Isang maliit na bayan sa hilagang Vietnam ang nabuhay sa pamamagitan ng dugo na dumadaloy mula sa higanteng puso na tinatawag na Samsung.
Noong 2013 nang makumpleto ang pangalawang pabrika na nagkakahalaga ng 2 trilyong won sa Taing Yuan, narating ng milagro ng Vietnam ang tugatog nito. Ang bilang ng mga direktang empleyado mula sa 2 pabrika lamang ay umabot sa 160,000. Kung isasama ang mga empleyado ng mga partner na kumpanya, 300,000 tao ang nagtiwala ng kanilang kabuhayan sa iisang pangalan, Samsung. Isa sa bawat 2 Galaxy phone sa buong mundo ay ginawa sa lupa ng Vietnam at mahigit 200 sa mga partner na kumpanya nito ang buong tumawid ng hangganan. Noong 2020, naging maningning ang report card ng Vietnam. Kabuuang puhunan na 30 trilyong won responsable sa 20% ng kabuuang export ng bansa at isang per capita income na triple ang itinaas sa loob lamang ng isang dekada. Ipinagmalaki ng gobyerno ng Vietnam sa buong mundo ang titulong pinakamalaking pabrika ng cellphone sa mundo na parang isang medalya. Ngunit sa likod ng nakasisilaw na tagumpay na ito mayroong isang nakapangingilabot na katotohanan. Habang nangangarap ang Vietnam na maging isang economic powerhouse at pinalalaki ang mga numero sa katotohanan, ay isinusuko nila ang buong soberanya ng ekonomiya ng bansa sa kamay ng isang kumpanya. Tinatawag itong paglago sa mga aklat ng ekonomiya, ngunit sa realidad binabasa ito bilang pagkalulong. Habang tumataas ang halaga ng export ang daloy ng pera ng Vietnam, ay sumasayaw sa saliw ng dami ng produksyon na itinakda ng Samsung at ang mga numero ng employment ay nayayanig sa isang linya lamang ng anunsyo ng pag-upa ng Samsung. Noong 2011, nang ang kontribusyon sa export ay 5%, ang Samsung ay isang kasosyo na tumutulong sa Vietnam. Ngunit nang ito ay naging 20%, ang Samsung ay naging isang hindi nakikitang pinuno na may hawak sa buhay at kamatayan ng Vietnam. Ang mas nakapagtataka ay ang nangyari sa loob ng Vietnam. Nang mapuno ang bakuran ng gansang nangingitlog ng ginto, nagsimulang magreklamo ang Vietnam sa pagdudumi ng gansa sa bakuran kaysa alagaan ang pagkain nito. Sa mga lungsod na yumaman dahil sa pabrika, isang walang basehang kumpiyansa ang umusbong. Hindi ba't kaya nating mabuhay ng ganito kahit wala ang Samsung? Naging napakakaraniwan ng tagumpay kaya't nagsimula na nilang kalimutan ang mga paunang kondisyon na lumikha sa tagumpay na iyon. Sa ginintuang panahon na iyon, habang nagbubukas ng champagne ng Vietnam para sa mga bagong records sa export sa isang kabalintunaan ng mga ulat sa estratehiya ng Samsung, ay nagtala na ng mga buwis regulasyon at nagbabagong temperatura ng opinyon ng publiko sa Vietnam bilang nasa mapanganib na antas. Sa madaling salita, sa pinakamataas na punto ng paglipad, lahat ng kondisyon para sa pagbagsak ay nabubuo na. Habang ang mga economic indicator ay nasa kanilang rurok at lahat ay nagdiriwang, isang kakaibang agos ang nagsimulang dumaloy sa hangin ng Vietnam. Ang mga tao ay biglang nagsimulang magbato ng matatalas na tanong sa Samsung na hanggang kahapon ay itinuturing na tagapagligtas ng bansa. Ano ang tiyak na salitang nagpabago sa pagmamahal at naging galit? Ang unang nagbago ay hindi ang mga numero kundi ang mga bibig ng tao. Noong 2021, walang anumang economic indicator ang nagpakita ng pulang ilaw. Tumaas ang export, walang tigil ang operasyon ng mga pabrika at nanatiling matatag ang employment. Ngunit ang mga headlines sa media ay unti-unting nabaluktot. Ang pariralang Samsung, ang matatag na haligi ng ating ekonomiya, ay napalitan ng mga pangungusap tulad ng ang tubo na kinukuha ng dayuhang kapital at isang multinational na kumpanya na ginagamit lamang ang Vietnam bilang murang disposable na produkto. Nagbago rin ang pananalita ng mga manggagawa sa harap ng pabrika. Tumaas man ang kanilang sahod, sinasabi nilang sila ay nananatiling mga subcontractor lamang at lumakas ang argumento na hindi makatatagal ang Samsung kung wala ang aming teknolohiya. Ang Vietnam ay isang batang bansa kung saan higit sa kalahati ng populasyon ay wala pang 35 taong gulang. Sa nakalipas na 20 taon, dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga pumapasok sa kolehiyo, isang kabalayan sa sarili na hindi na kami murang lakas paggawang sumabog. Ang mga batang elite na nagtatrabaho sa mga industrial complex sa Hilaga ay nagsimulang maniwala na balang araw makakalikha rin sila ng sarili nilang brand tulad ng Samsung. Ngunit sa isang realidad kung saan ang disenyo ng produksyon, global marketing at operating system ay imposible pa rin kung walang tulong mula sa labas, ang kumpiyansang ito ay agad na naging isang mapanganib na maling akala. Kaya nating gawin ito kahit wala ang Samsung. Nang lumitaw ang pangungusap na ito sa mga opisyal na dokumento, dalawa ang landas na maaaring piliin ng gobyerno ng Vietnam. Ang tapat na kumbinsihin ang publiko na kung wala ang Samsung, hindi mapapanatili ang kasalukuyang export at employment o sumakay sa alon ng opinyon ng publiko. Sa isang sitwasyon kung saan kailangan nilang harapin ang akusasyon na sila ay tagapagsalita ng dayuhang kumpanya, kung sila'y mananahimik sa huli ay pinili ng mga politiko ang madaling palakpak.
Nagsulputan ng mga pangako na pipilitin namin ng Samsung na itaas ang localization rate at itutuwid namin ang mga espesyal na pabor na ibinibigay lamang sa mga dayuhang kumpanya na agad namang sinuportahan ng mainit na pagtanggap. Para makuha ang boto ng mga tao, wala nang mas mahusay na baraha kaysa rito. Ngunit sa pananaw ng isang kumpanya, ang tanawing ito ay lubos na naiiba. Para sa isang kumpanya, ang bilis kung saan ang sentimiento ng publiko ay nagiging patakaran ay ang pinakasensitibong sukatan sa pagtaya ng panganib. Habang nalalasing ang gobyerno ng Vietnam sa palakpak ng publiko sa hindi nakikitang account ng tiwala sa loob ng Samsung, mabilis na nauubos ang balanse. Sa punto kung saan nagtagpo ang saloobin ng gobyerno na ang mga benepisyong ibinigay namin ay maaaring bawiin anumang oras at ang sigaw ng publiko na kaya naming mabuhay kahit wala ang Samsung, ang strategic team ng Samsung ay nagbuklat na ng mapa ng ibang bansa. Mga di pamilyar na pangalan tulad ng Noida at Uttar Pradesh sa India ang nagsimulang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulat. Hindi umabot ng isang taon bago naging patakaran ng sentimiento. Sa unang bahagi ng 2022 sa wakas ay inilabas ng gobyerno ng Vietnam ang matalas na numerong matagal na nilang itinatago. Walang negosasyon. Ito ay isang panig na abiso lamang. Ang unang sandata na inilabas ng gobyerno ng Vietnam upang sakalin ng Samsung ay ang buwis. Ano ang nilalaman ng nakagugulat na panukalang pagbabago sa buwis na nagpawalang bisa sa pangako 15 taon na ang nakalipas, walang negotiation table. Ito ay mas malapit sa isang abiso. Sa unang bahagi ng 2022, ipinaalam ng gobyerno ng Vietnam na itataas nila ang corporate tax rate ng Samsung mula sa dating 5% patungong 15%. Kung titingnan lamang ang mga numero, maaaring mukha itong simpleng pagtaas ng 10%, ngunit ang kahulugan nito ay hindi gaanong simple. Ang numerong 5% na ito ang pinakapangunahing kondisyon sa red carpet na inilatag ng Vietnam noong inakit nito ang pabrika sa Bac Ninh noong 2009. Ito ang pinakamalaking dahilan at simbolo ng tiwala kung bakit nagpasya ang Samsung na ibaon ang bilyon-bilyong dolyar na kapital sa lupa ng Vietnam. Siyempre, maaaring baguhin ng isang bansa ang tax rate ayon sa patakaran. Ngunit ang isang panig na abiso na yumanig sa pundasyon ng isang pangakong pinanatili sa loob ng 15 taon nang walang anumang paunang konsultasyon ay nagpadala ng malakas na signal sa Samsung. Ang takot na ang mga panuntunang pinagkakatiwalaan namin ay maaaring magbago anumang oras depende sa kapritso ng bansa. Ang lamat ay hindi huminto sa buwis. Sa kalagitnaan ng taon, sinundan ito ng mas mahigpit na mga regulasyon sa kapaligiran na humihiling ng malawakang pagpapalit ng mga kagamitan sa pabrika at pagdaragdag ng mga purification facility na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong. 1. Ang deadline na ibinigay ay 6 na buwan lamang. Ang pagsusuri ng mga inhinyero sa loob ng Samsung ay nakakadismaya. Ito ay isang iskidul na imposible nilang matugunan sa technical man o pisikal. Mula sa pananaw ng isang kumpanya, ang ganitong uri ng regulasyon ay hindi maiiwasang basahin bilang isang pressure card na nakatago sa likod ng dahilan ng pangangalaga sa kapaligiran. Pagsapit ng katapusan ng taon, idinagdag pa ang mga pagbabago sa batas sa paggawa. Ang nilalaman ay pagtaas ng minimum wage ng 20%, pagpapaikli ng oras ng pagtatrabaho at malaking pagpapalawak ng mandatoryong bakasyon. Ang bawat patakaran ay mauunawaan mula sa aspeto ng pagpapabuti ng kapaligiran sa paggawa, ngunit nang ang pagtaas ng buwis pressure sa kagamitan at pagtaas ng sahod ay dumating na parang tsunami sa loob ng isang taon, ito ay hindi na patakaran kundi isang malinaw na mensahe. Nagbago ang buwis, nagbago ang mga panuntunan at ang buong istruktura ng gastos ay nabaligtad. Sa strategic meeting table ng head office ng Samsung, 3 senaryo ang inilatag: manatili, bawasan at lumipat. Sa simula, ang hanay para sa lumipat ay halos walang laman. Ang sunk cost na 30 trilyong won na naipasok na sa Vietnam ay pumipigil sa kanila. Ngunit ang kalkulasyon ng Vietnam ay nananatili pa rin sa kayabangan na imposible iiwan ba nila ang perang ito. Sa kabilang banda, ang kalkulasyon ng Samsung ay patungo sa isang kabaligtaran na konklusyon. Ang 30 trilyong won na naipasok na ay hindi na isang tanikala kundi nagiging batayan para sa desisyon na kailangang gawin ngayon bago pa lumaki ang pinsala. Kapag dahan-dahang lumulubog ang isang barko, ang pinakapanganib na pagpipilian ay ang pag-asa na magtiis pa tayo ng kaunti. At sa puntong iyong ginawa ng Vietnam ang pinakamasamang hakbang sa pamamagitan ng paggalaw sa pinakasensitibong bahagi ng Samsung, ang teknolohiya. Tila hindi sapat ang buwis at regulasyon, sa wakas ay naglabas ang gobyerno ng Vietnam ng isang card na nasa ibang antas. Isang hindi makatwirang hiling na isuko hindi lamang ang pera kundi ang buong kinabukasan ng Samsung. Ano ang huling hiling na iyon na sumakal at yumugyog sa Samsung noong Marso 2023? Isang regular na tax audit ang sinimulan sa pangalan lamang. Ngunit ang timing ay napaka-perpekto.
Ito ay pagkatapos lamang lumabas ang mga chismis na seryosong pinag-aaralan sa loob ng Samsung ang senaryo ng pag-alis sa Vietnam. Kasabay nito may mga hindi pangkaraniwang senyales na na-detect sa larangan ng logistiko. Ang proseso ng customs clearance ay bumagal ng walang dahilan at ang oras na nananatili ang mga mahalagang bahagi sa bodega ay humaba. Habang nagiging pabago-bago ang operating rate ng linya ng produksyon, naramdaman ng mga manggagawa sa Genpa ang pressure na parang may isang malaking hindi nakikitang preno ang nakakabit. Ang investigasyong ito na tumagal ng 3 buwan ay lumampas sa simpleng pagsusuri ng buwis at umabot sa antas ng pagpaparalisa sa mismong aktibidad ng kumpanya. Pagtapos ng investigasyon, nagpadala ang gobyerno ng Vietnam ng isang opisyal na dokumento sa Samsung. Ang nilalaman nito ay nakagugulat. Ang hiling ay ilipat ng libre ang pangunahing teknolohiya sa proseso ng pagmamanupaktura ng susunod na henerasyong semiconductor sa isang kumpanyang pag-aari ng Estado ng Vietnam. Ang semiconductor at display design kasama ang advanced na teknolohiya sa proseso ay mga asset na katumbas ng mismong dahilan ng pag-iral ng Samsung na binuo sa loob ng maraming dekada gamit ang trilyon-trilyong won sa research and development. Ang hiling na isuko ito nang walang anumang kapalit ay katumbas ng pagsasabing ibigay mo sa amin ang halaga ng iyong kumpanya. Ang buwis o sahod ay maaaring ituring bilang gastos at may puwang para sa negosasyon, ngunit ang pangunahing teknolohiya ay isang teritoryo ng kaligtasan na hindi maaaring isuko. Maikli at matigas ang sagot ng Samsung, imposible. Ang kapalit ng pagtanggi ay malupit. Ang tindi ng pressure ay umabot sa isang antas na hindi pa nararanasan. Kumalat ang chismis na itataas pa ang corporate tax rate sa 25% at ang pagkaantala sa customs ay lumampas sa 2 linggo. Nagsimula pa ngang magkaroon ng paulit-ulit na brownout sa pabrika sa Bac Ninh na hindi matukoy ang sanhi. Ang bawat insidente ay ipinakita bilang isang aksidente, ngunit ang serya ng mga pangyayaring ito na sunod-sunod na sumabog pagkatapos tanggihan ng paglipat ng teknolohiya ay binasa ng Samsung bilang isang malinaw na paghihiganti. Nagsimula na ang pagnanakaw na nagbabalat kayong patakaran. Noong Oktubre 2023, isang lihim na strategic meeting na tumagal ng 5 oras ang idinaos sa head office ng Samsung. Ang agenda ay iisa lamang ang pagdedetalye ng senaryo ng pag-alis sa Vietnam. Ang gasto sa paglipat na 5 trilyong won ang iskedul ng muling pagsasaayos ng supply chain at ang paghahambing ng mga insentibo mula sa mga alternatibong lokasyon. Habang pinupunan ang mga numero, ang paglipat ay hindi na isang hypothetical na opsyon kundi isang plano para sa pagpapatupad. Sa pagtatapos ng 2023, ibinigay ng Vietnam ang huling pako sa kabaong, isang mandatoryong utos ng lokalisasyon na dapat kunin ng 70% o higit pa ng lahat ng bahagi mula sa mga lokal na kumpanya. Ito ay isang pagtatangka na putulin sa isang iglap ang supply chain na binuo ng Samsung sa buong mundo sa loob ng 10 taon at ikulong ito sa loob ng mga hangganan ng Vietnam. Siguradong naniwala ang Vietnam na kung igagapos nila ang Samsung ng mahigpit, hinding-hindi ito makakaalis. Ngunit sa pananaw ng Samsung, ang utos na ito ay narinig bilang isang huling abiso na kung hindi ka tatakas ngayon, magiging hostage ka magpakailanman. Habang mas hinihigpitan ng Vietnam ang pagsasara ng pinto, mas lalong tumitibay ang desisyon ng Samsung na sirain ang pinto at umalis. Ang susunod na hakbang ng Samsung ay hindi pagmamakaawa. Tahimik silang nag-impake at tumungo sa kalapit na bansa, ang India. Alam ng India ang halaga ng mga pangakong binali ng Vietnam at naghanda sila ng isang napakapambihirang alok na hindi man lang naisip ng Vietnam. Ano ang hindi matatanggihang alok na inilatag ng India? Ang desisyon ng Samsung ay biglaan. Ang destinasyong pinili ni Chairman Lee Jae-yong sa halip na Vietnam ay ang India. Ang pulong niya kay Prime Minister Narendra Modi ay tumagal ng higit sa 3 oras. Ang unang baraha na inilabas ng India sa Samsung ay hindi isang madamdaming pagbati kundi isang malamig at tiyak na numero. Populasyon na 1.4 bilyon na may smartphone penetration rate na halos kalahati pa lamang. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na mayroong isang malaking potensyal na merkado ng 700 milyong customer na naninirahan sa tabi mismo ng pabrika ng Samsung. Nag-alok ang Samsung ng 10 bilyong dolyar na pamumuhunan sa India at ang tugon ng India ay kamangha-manghang simple ngunit makapangyarihan. Pananatilihin namin ang 10% corporate tax sa loob ng 10 taon. At isa sa batas namin ang pangakong ito. Ang 5% na naranasan sa Vietnam na maaaring magbago anumang oras at ang 5% na inalok ng India na nakasaad sa batas ay parehong numero, ngunit ang bigat nito ay magkaibang-magkaiba. Kung ang tax benefit ng Vietnam ay isang pabor na ibinibigay depende sa kapritso ng Estado, ang alok ng India ay isang ganap na kontrata ng tiwala na hindi maaaring galawin kahit magbago pa ang administrasyon. Sa totoo lang, kung infrastruktura lang ang pag-uusapan, mas hamak ang India kaysa sa Vietnam.
Hindi matatag ang supply ng kuryente, komplikado ang logistics network at kilala sa kabagalan ng mga proseso ng administratibo. Sa kabila nito, ang tanging dahilan kung bakit pinili ng Samsung ang India ay isa lamang dahil nakita nila ang isang pangako, hindi isang patakaran. Mas pinahahalagahan ng mga pandaigdigang kumpanya kung gaano katagal ang itatagal ng isang kita kaysa sa kita mismo. Noong Marso 2024, formal na nilagdaan ang kontrata. Isang lupain na may sukat na 1 milyong metro kwadrado ang nakumpirma sa Noida at Uttar Pradesh, India at nagsimula ang unang yugto ng konstruksyon na nagkakahalaga ng 4 na trilyong won. Ipinakilala ang mga pinakabagong automated na kagamitan na magpapataas ng kahusayan sa produksyon ng 20% kumpara sa dati. Sa mapa ng produksyon ng Samsung, ang pangalan ng Vietnam ay nabura at mabilis itong pinalitan ng pangalan ng Noida. Ilang taon lamang ang nakalipas sa mga maningning na numero ng export na sumisimbolo sa baknin at Thai Nguyen ng Vietnam ay handa ng itala bilang mga tagumpay ng India. Habang nagaganap ang lahat ng prosesong iyon, hindi pa rin nakakatanggap ang gobyerno ng Vietnam ng opisyal na abiso ng pag-alis. Sa panlabas, dahil gumagana pa rin ang mga pabrika, nalulunod pa rin ang Vietnam sa pakiramdam ng tagumpay. Ngunit sa isang hindi nakikitang mapa, ang malaking agos ng yaman ay umalis na sa Timog Silangang Asya at lumiko na patungo sa Timog Asya. Kung ikukumpara ang mga pagpipilian ng dalawang bansa, malinaw ang pagkakaiba. Sinubukan ng Vietnam na nakawan ng bulsa ng isang kumpanyang nasa loob, na habang ang India ay nag-alok muna ng isang tiyak na kinabukasan na nagkakahalaga ng 10 taon sa isang kumpanyang papasok pa lamang. Ang parehong numero na 5% ay naging kasangkapan ng pagtataksil sa isang bansa at naging simula ng isang dakilang alyansa sa isa pa. Ngayon, ang tanging natitira para sa Vietnam ay ang malupit na kabayaran na kanilang haharapin kapag ang imposible ay naging totoo. Maikli ang anunsyo, ngunit ang epekto ay panghabang buhay. Nang kumalat ang balita na higit sa kalahati ng dami ng produksyon sa Vietnam ay ililipat sa India, isang katahimikan ang bumalot sa buong Vietnam. Anong uri ng impyerno ang naganap sa mga industrial complex na iniwan ng Samsung at para sa daan-daang libong tao na isinanglang kanilang buhay doon? Noong Disyembre 2024, isang maikling anunsyo ang inilabas ng Samsung. 50% ng dami ng produksyon sa Vietnam ay ililipat sa India. Ang mga manggagawa sa linya ng produksyon sa Thai Nguyen ay paulit-ulit na binasa ang pangungusap na iyon sa kanilang mga smartphone. Umaasa silang ito ay maling balita na nalangin na ito ay isang pagkakamali, ngunit ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan. Noon lamang nawala sa kanilang mga bibig ang salitang imposible at pinalitan ito ng takot. Kung may sahod pa ba sila sa susunod na buwan, paano nila babayaran ang housing loan na pilit nilang kinuha, saan nila kukunin ang pambayad sa tuition ng kanilang anak? Ang mga pamilyang dating payapa ay biglang naitulak sa bingit ng bangin. Noong Enero 2025, tulad ng ipinangako, nagsimula ang paglipat ng mga kagamitan. Habang naipon ang alikabok sa loob ng bakanteng pabrika, sumunod ang hanay ng pag-alis ng mga Koreanong kasosyong kumpanya. Higit sa kalahati ng 1-200 kasosyong kumpanya ang nagsara o sumama sa pag-alis. Ang lokal na ekonomiya ay bumagsak ng mas mabilis at mas malupit kaysa sa inaasahan. Ang mga restaurant sa paligid ng pabrika na nagpapakain sa libu-libong tao ang unang nagsara ng kanilang mga pinto at nawala ang mga shuttle bus na bumibiyahe sa mga kalsada ng baknin. Ang mga kalye ng restaurant at cafe na dating puno ng mga batang manggagawa tuwing gabi ay naging parang mga ghost town. Ang kabayaran para sa pagiging nakatali ng higit sa 60% ng lokal na ekonomiya sa isang ecosystem na tinatawag na Samsung ay napakalupit. Habang dumarami ang mga bakanting studio apartment, bumagsak sa kalahati ang presyo ng mga bahay at ang premium na idinikit sa pangalang malapit sa Samsung ay naglaho na parang bula. Ang mga pambansang indicator ay mas malala. Nang bumagsak ang haligi na responsable para sa 20% ng export, ang kabuuang halaga ng export ng Vietnam ay nawalan ng mahigit 70 bilyong dolyar. Ang pambansang rate ng paglago na dating nasa 6% ay bumagsak sa 2% at ang halaga ng pera ay bumagsak ng mahigit 20%. Ang unemployment rate sa mga kabataan ay lumampas sa 20% at ang mga elite na nagtapos sa kolehiyo ay kinailangang bumalik sa mga bukid sa kanilang mga probinsya. Huli na nang mapagtanto ng gobyerno ng Vietnam ang kalubhan ng sitwasyon, nagmakaawa silang bumalik ang Samsung, nangangakong ibibigay ang lahat ng kondisyon, ngunit malamig ang sagot ng Samsung. Ang sirang tiwala ay hindi maibabalik ng pera. Sa gitna ng trahedyang ito, hindi lamang trabaho ang nawala. Ang brand value ng Vietnam bilang isang magandang bansa para sa pamumuhunan ng mga dayuhang kumpanya na binuo sa loob ng maraming dekada ay tuluyang sumabog. Ang mga legal team ng mga pandaigdigang kumpanya tulad ng Intel, LG at Nike na nanonood sa pag-alis ng Samsung ay tahimik na nagsimulang suriin muli ang kanilang mga kontrata sa Vietnam.
Ang etiketang isang bansa na maaaring magbago ng pangako anumang oras ay naging isang iskarlatang titik na nakatatak sa ekonomiya ng Vietnam. Ngayon, ang kamera ay nakatutok hindi sa Vietnam kundi sa inyo. Pagtaas ng buwis pressure sa regulasyon, hiling na paglipat ng teknolohiya. Sa inyong palagay sa ang punto na lampasan ang linya na hindi na maaaring balikan at sa kumpanyang kinabibilangan ninyo sa lugar na inyong tinitirhan sa ating bansa, hindi ba't may kumikislap na mapanganib na signal ng imposible kung nakasaksi kayo ng mga nakababahalang palatandaang ito o kung mayroon kayong gustong sabihin tungkol sa maling paghatol ng Vietnam, mangyaring iwan ito sa mga komento. Sana'y maging babala ang kwento ngayong araw na ito hindi lamang bilang balita mula sa ibang bansa kundi bilang isang ilaw na magpoprotekta sa ating mga bank account at kinabukasan. Ang kabayaran sa paglabag sa isang pangako ay naging isang sakuna na katumbas ng pagkabangkarote ng isang bansa. Sa inyong palagay, alin sa mga maling paghatol ng Vietnam ang pinaka-nakamamatay? Ano ang mga signal ng imposible na kumikislap sa ating paligid ngayon? Ibahagi ang inyong matalas na pananaw sa mga komento. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like para sa suporta.